Katatapos lang ng Holy Week and right now, long weekend na naman. Siguro po nag-iisip tayo ng mga pupuntahan natin. Diba? Nung long weekend, nung last Holy Week, merong siguro mga namasyal sa mga lugar na gusto po nila. At tayo, siguro meron tayong mga bucket list. O someday gusto kong pumunta sa lugar na yan. Meron tayong mga dream vacation. Yan. Ngunit siguro kung kayo po yung tatanungin ko, ano yung lugar na ayaw niyong puntahan? Ano yung lugar na ayaw niyo na mapunta kayo doon? Ano po yan? Asian Hospital. Hospital, di ba? Ito yung isang lugar na kahit napakaganda, kahit na sweet room ka, ayaw mo na magbakasyon doon. Tama po ba? Hindi mo yan ilalagay sa bucket list mo. Sana sa Asian Hospital ako o sa napakagandang hospital ako. Ayaw natin. Kaya nga pag may mga prayer request po tayo, lagi yung prayer request natin yung ating paggaling sa ating karamdaman. Sickness. Ayaw natin magkasakit. Diba? At talagang ito yung lugar na ayaw nating mapuntahan. Kasi kung tayo mapupunta dyan, talagang merong something doon sa atin at ayaw nating mangyari yon. Sabi nga, health is wealth. Diba? Ito yung lugar. At sa ating pag-aaral po ngayon, yan. Baliktad pala. Sa ating pag-aaral po ngayon, dito po sa Matthew chapter 8, kung saan makikita po natin yung pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Sa ilang pagkakataon, after He teach on the mount, di ba? Pinakita po niya yung kanyang authority to teach. At marami po siyang katuruan na ibinigay sa mga nakikinig sa Kanya. At ito po yung na-discuss natin mula chapter 4 hanggang chapter 7, kung saan nandun yung katuruan ng Panginoong Hesukristo. At this time, siya ay bumaba doon sa bundok at pinakita po niya yung kanyang kapangyarihan. Dito, makikita po natin yung kanyang pagpapagaling doon sa isang ketongin, doon sa servant ng isang centurion, at doon mismo rin sa biyenan ni Pedro. At marami pang ibang pagpapagaling yung ipinakita niya. Be reminded na yung pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo ay isang bagay na ipinakita niya to affirm His authority. Sapagkat kiniklaim niya na siya yung Mesiyas, siya yung tagapagligtas, kinakailangan makita rin yung kanyang kapangyarihan. It is not for us na pag-aaralan natin kung paano ba gumawa ng mga miraculous healing. Yes, we can pray to God for a miracle, pero it is not by our own power na talagang gagaling yung may sakit. At yung purpose ni Matthew, ipakita doon sa mga Jews, sa mga Hudyo, kung sino ang Panginoong Hesukristo. At this time, pinakita po niya yung authority ni Jesus Christ through healing. At doon po sa ating hindi yata gumagana. Okay? So, love God completely and love others selflessly. Ito po yung tema po natin itong buong taong ito. At dito po sa mga istorya na to, titignan po natin kung paano natin mas mamahalin ang ating Diyos. Maipakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Yes, makikita natin yung kagalingan na pinakita ng Panginoong Hesukristo, ngunit titignan po natin on those story kung paano natin magagawa o maipapakita yung pagmamahal natin kay Jesus Christ. Kaya nga yung title po natin
is loving His will, His word, and His work. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we praise You and thank You, Lord, for this time na binigay Mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At dinadalangin po namin sa pagtungay po namin ng iyong salita. Ikaw po ang magbukas ng aming puso't isipan upang makita namin, maunawaan po namin kung ano yung ninanais mo para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Loving His will, loving His word, and loving His work. Sabi po rito sa unang mga talata, sabi rito, when Jesus came down to the mountainside, large crowds followed Him. A man with leprosy came and knelt before Him and said, Lord, if You are willing, You can make me clean. Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. Immediately, he was cleansed of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. So, makikita po natin dito yung unang pagpapakita ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang pagpapagaling sa isang leprous man. Yung leprosy ay isang sakit na may kinalaman doon sa balat. Kinakain niya yung laman. Diba? Tayo nga, pag tayo nagkatigyawat pa lang, nadidepress na tayo. How much more? Di ba? Itong taong ito na talagang napakahirap nung kanyang kalagayan. He was separated because during those time, yung leprosy tinuturing na isang karumihan. At marami yung naniniwala na kaya ka nagkaroon ng ganong sakit dahil pinarusahan ka ng Diyos. So physically, talagang napakahirap. Sapagkat sinasabi po sa Leviticus, ito po yung charge ni Moses sa mga Hudyo. Sabi doon, anyone with such a defiling disease must wear torn clothes, let their hair be unkempt, cover the lower parts of their face, and cry out, unclean, unclean. As long as they have the disease, they remain unclean. They must live alone. They must live outside the camp. So, naranasan po natin during the kasagsagan po ng COVID season kung paano ka naging isolated. Di ba nakakalungkot? Kahit nandun kayo sa isang bahay, nandun ka lang sa isang kwarto, napakalungkot na. Hindi mo makausap. O buti nga tayo, merong cellphone, at least nakakausap pa natin. Pero ramdam po natin yung kalungkutan. How much more this leprous man na talagang inihiwalay siya doon sa society dahil doon sa kanyang kalagayan. Diba? Napakasakit. Physically, nararamdaman niya yung sakit ng kanyang karamdaman. Socially, hindi siya makahalubilo doon sa mga tao. Nakatira siya doon sa malayong lugar na hindi na nakikita ng mga tao. At spiritually, he cannot join spiritual activities. Masakit yun. Di po ba? So, at pag ikaw ay dadaan, lagi mo sasabihin, unclean, unclean. Marumi ako. Yeah. Talagang napakahirap ng ganong kalagayan. Kunyari, dadaan ka dyan, ipapakita mo talaga na ikaw ay may nakakahawang sakit. Ginagawa naman nila yon para hindi na rin mahawahan yung iba. Kaya yung iba, lalayo, pinapakita mo. Ba? Doon sa kanyang kalagayan, in the midst of this hopeless situation, the leper comes reverently to Jesus and submits himself to Jesus' will. Ito yung maganda sa kanya.
Nakita niya ang Panginoong Jesucristo, nakita siguro niya, narinig niya kung paano nagtuturo ang Panginoon, at alam niya, meron siyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ng Panginoong Jesus. Ngunit, hindi siya sure kung kalooban ng Diyos na siya ay papagalingin. Nandun yung kanyang pagtitiwala. Kaya nga siya ay lakas loob na lumapit, nagpatira pa, sumamba sa Panginoong Jesucristo. Hindi niya alintana kung ano yung gagawin ng mga tao sa kanya. Siya ay dire-diretsong pumunta sa Panginoong Jesucristo sapagkat pinakita niya yung kanyang pananampalataya. Pero ang sabi niya, if you are willing. Yes, meron akong pananampalataya, pero nasa kamay pa rin ng Panginoong Hesus kung ako ay kanyang pagagalingin o hindi. Yes, God honors our faith in Him. Ngunit dapat tayo po ay nagsasubmit kung ano yung kalooban natin, ang kalooban niya para sa atin. Katatapos lang po ng mahal na araw, maraming mga kababayan natin yung nagpapakahirap sa kanilang sarili. At pag tinanong mo sila, ang malimit na sagot, kasi ginagawa ko to, kasi may sakit yung anak ko. Ginagawa ko ito, may sakit yung nanay ko. Meron akong nadaramang problema. So, in their thinking, if they do something for God, magiging kalooban ng Diyos, yung kanilang hinihiling ay ipagkakaloob na. Di ba, yun yung nakagisna natin. Na pag meron tayong ginawang mabuti o meron pinakita natin pananampalataya natin, kung ano yung kagustuhan natin ay ibibigay ng Diyos. Kaya nga, namamanata ako, nagpapakihirap ako rito para makita ng Diyos. Parang binablockmail natin si God. Lord, ginawa ko ito kaya ito yung hinihiling ko, gagawin mo. Hindi po dapat ganun. Sabi nga, doon sa Biblia, sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. So, napakaganda na tinitignan po natin yung kalooban ng Diyos. At meron ngang isang verse na palasak. O alam natin, yung Psalm 37:4, sa delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kung ano yung ating dinidesire, ipagkakaloob ito ng Panginoon sa akin. Kung ako ay magdi-delight sa Kanya. So, parang, Lord, gusto kong magkakotse. Gusto kong gumaling sa aking karamdaman. Kaya, Panginoon, ako ay magbabasa lagi ng salita ng Diyos. Ako ay mananalangin lagi para makuha ko yung kagustuhan ko. Yun yung ating motivation palagi. Maganda that we delight ourselves in the Lord. Ngunit, yung verse na yun ay tumutukoy na habang tayo ay nagdi-delight sa Panginoon, mas nakikita natin yung kalooban niya doon sa buhay natin. Kaya kung tayo ay nananalangin, tinitignan po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng ipilit kung ano yung dinidesire natin. Kundi as we delight ourselves in the Lord, we align our will to His will. Kagaya po ng nangyari kay Apostol Pablo, sinasabi niya, Lord, tanggalin mo naman yung thorn in the flesh ko. Pero hindi tinanggal
ng Panginoon yun. Ang sabi niya, my grace is sufficient for you. Even the Lord Jesus Christ, bago siya mapako doon sa krus, yung panalangin niya doon sa Gethsemane, sabi niya, Lord, mahirap yung papasukin ko. Pero not my will, but yours be done. Kaya ang tanong sa atin ngayon, will you still love God even if He doesn't respond the way you want? Patuloy mo ba na mamahalin ng Diyos? Kung hanggang ngayon, nananalangin ka sa iyong karamdaman, pero hindi ka pinapagaling ng Panginoon. Patuloy ka ba na magmamahal sa Panginoon kung ikaw ay bumagsak doon sa exam? Patuloy mo ba siyang mamahalin kahit na merong kang paghihirap na nangyayari sa iyong buhay? Are you willing to submit to His plan? Are you willing to submit to His timing? Are you willing to submit to His wisdom? His ways are not our ways. Yes, God honors our faith. Pero minsan, meron tayong mga bagay na pinaplano, hinihiling, na hindi ayon sa kanyang kalooban. At sana hindi po ito magpahinto sa atin upang mahalin natin ang ating Diyos completely. We are so thankful sa mga blessing na binibigay sa atin ng Diyos. When God answers our prayer the way we want it to be. Pero meron panalangin tayo na hindi ito kalooban ng Diyos para sa atin. And this leprous man, yun yung kanyang ino-honor. Sabi niya, Lord, I have faith, pero I trust in your will kung kalooban mo na ako ay pagalingin. At nakita po natin doon sa story na siya ay pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang siya pinagaling, siya ay nilinis. Diba? So, the first lesson that we're natin, love God by submitting to the sovereignty of His will. Mahalin mo ang Diyos sa magitan ng pagpapasakop mo sa Kanyang kalooban. Let's go to the second story. Sabi rito, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? Sabi ng centurion, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself, a man under authority, with soldiers under me, I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Makikita po natin dito yung isang centurion. Diba? Yung centurion, siya po ay isang Roman soldier na minamanage niya o siya yung leader ng soldiers na mga 80 to 100 soldiers. Kasi merong, diba, they were under the Roman Empire. At merong mga ini-station na mga kawal sa iba't ibang lugar. And this time, ito po yung centurion na na-assign doon sa Capernaum. And he recognized
yung power ng Panginoong Hesukristo. At yung kanyang kahilingan ay hindi para sa kanya. Yung kanyang kahilingan ay para sa kanyang servant. Makikita po natin yung personality ng centurion na to na though they are the oppressor during that time, pero meron siyang pagtingin, meron siyang damdamin sa kanyang mga servant. Kasi during those time, yung servant parang bagay lang. Pag hindi ka na mapakinabangan, okay lang. Pero yung siya ay lumapit sa Panginoong Kristo para sa kanyang servant, it is so commendable. At much more, yung kanyang sinabi sa Panginoong Kristo, Lord, alam ko, I am a man of authority. Sabihin mo lang, mangyayari, magagawa. Kasi ganun din yung ginagawa ko pag sinabi ko dun sa mga tauhan ko, o gawin nyo to, gagawin yan. Diba? So, dito, the centurion understood the nature of authority and he recognized Jesus' authority. Yung salita mo lang, Panginoon, makapangyarihan na yan. Mangyayari yung sinasabi mo. Diba tayo rin, ganun. We are under authority. Kaya nga dito, sinabi ng mayor, bawal yung plastic. Kaya susunod ka. Diba? Susunod ka na gagamit ka ng mga bagay na disposable. Kasi merong otoridad na nagsabi sa iyo. At maging sa bahay, diba? Sino ba yung authority? Ako, pag sinabi ko, gagawin na yan. Pag sinabi ko, sinabi ni Mami, gawin niyo daw yan. Yun yung mangyayari. Kung sino yung authority. No? So, dito, yung otoridad ay nauunawaan ng centurion. At sinasabi niya, yung salita ay makapangyarihan. Diba? So, sa atin ngayon, yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi man natin naririnig audibly yung tinig ng Panginoong Kristo, pero ibinigay niya sa atin yung kanyang salita. At yung kanyang salita, ito po ay may authority sa atin. Ito yung dapat nating sinusunod sapagkat alam natin ang salita ng Diyos ay may power. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng buhay natin. Ang sabi nga rito, we have been born again through the living and enduring Word of God. Sabi sa 1 Peter 1:23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Di ba kinilala natin yung otoridad ng Biblia sa buhay natin? Somebody shared to us the gospel. Ngunit kung hindi natin kikilalanin na ito ay salita ng Diyos, parang sinabi lang ng tao sa atin. Ngunit kinilala natin yung salita ng Diyos. Kaya ito ay nagkaroon ng epekto sa atin. Kaya tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi ka sumampalataya dahil maganda yung testimony niya, kundi nangusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus.
Kaya nga, mahirap yung mga tao na sinasabi nila na sila'y sumampalataya pero hindi founded on the Word of God, napakahirap. Sapagkat dapat kilalanin mo muna yung authority ng salita ng Diyos. Kinikilala mo, ito yung salita ng Diyos, ito yung nangungusap sa atin. Kaya tayo ay sumampalataya sa Kanya. At ang salita ng Diyos, and it is God's Word that continues to work in us even now. Diba? Kinikilala natin yung authority ng salita ng Diyos sa buhay natin, kaya tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin. Kagaya ng salita ng Panginoong Jesucristo na pwedeng magpagaling, ganun din ang salita niya doon sa Biblia na patuloy na nagtuturo doon sa atin. Kaya kung kinikilala po natin yung authority ng salita ng Diyos sa buhay natin, tayo ay tumatayo sa Kanyang salita. Sa buhay natin bilang Kristiyano o bilang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, marami pong mga challenges. Nandyan, pagpasok mo doon sa eskwelahan, ang kasama mo ay yung mga barkada mo na hindi mga Kristiyano. Diba? O sa katrabaho mo na mga hindi mga Kristiyano, na mga hindi naniniwala sa Biblia. At kung ikaw ay isang tao na kumikilala sa authority of the Bible, tatayo ka sa salita ng Diyos. Sasabihin nila, gawin mo na ito. Pero sa isip mo, kinakailangan mong sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos, dun ka tatayo. Hindi ka magko-compromise doon sa sinasabi ng iba, sapagkat kinikilala mo ng otoridad sa buhay mo ay ang prinsipyo base sa salita ng Diyos. Kaya nga, we cannot live victoriously in your spiritual journey as disciples of Christ without recognizing the authority in His Word in our lives. Kung hindi tayo kakapit, hahawak doon sa salita ng Diyos, mahirap sa atin na magtagumpay. May mga challenges sa buhay, may mga tests in our faith, meron dyan, makakapag-compromise tayo dahil sa takbo ng salibutan ito, pero kinikilala mo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para sa iyo. Kaya patuloy natin na basahin, patuloy natin na pagbulay-bulayan yung kanyang salita araw-araw. Every day, we should have that communion with God. Napaka-importante noon sapagkat kinikilala natin yung authority of the Bible sa buhay natin. So love God by responding to the authority of His Word. Ito yung pangalawang lesson. May papakita po natin yung ating pagmamahal sa Diyos kung tayo ay nag-respond doon sa Kaniyang salita. Kung ina-apply natin yung salita ng Diyos sa buhay natin, kinikilala natin, Lord, ginagawa ko to sapagkat Ikaw yung nagli-lead sa akin. Ikaw yung may authority sa buhay ko. Ikaw ang Panginoon ko sa buhay ko, kaya susundin ko yung sinasabi mo. Diba? So, love God by responding to the authority of His Word.
Pangatlong story na makikita po natin dito. Verse 14 to 15. Sabi po rito, when Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with fever. He touched her hand, and the fever left her, and she got up and began to wait on him. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So ito yung pangatlong story kung saan makikita po natin yung biyena ni Pedro ay merong lagnat lang. Pinagaling ng Panginoong Kristo yung ketongin, pinagaling ng Panginoong Kristo yung paralyzed servant, at dito, yung simpleng sigurong lagnat, makikita natin. Ngunit ito ay pinagaling ni Jesus. At yung kagalingan ito, complete healing. Sapagkat nung siya ay gumaling, sabi rito, he began to wait on them. Ibig sabihin po, naglingkod na. Diba, yung wait, doon po galing yung salitang waiter. Diba? So, sa ibang translation, he began to serve them. Diba, pag tayo ay nilalagnat at tayo gumaling, hindi muna tayo kumikilos. Tama ba? O baka mabinat ka, huwag ka muna kumilos. Pero dito, yung complete healing na pinakita ng Panginoong Kristo, agad-agad, siya ay naglingkod kay Jesus at sa kanyang mga kasamahan. Siyempre, maraming kasamahan ang Panginoong Kristo, nandun yung kanyang mga disipulo, kaya mahirap din maglingkod. At after that, hindi pa natatapos, meron naman mga demon-possessed na dinala sa kanya at kanyang patuloy na pinagaling. So, pero Matthew closed this section. Sabi niya, ano ba yung reason kung bakit ginawa ng Panginoong Kristo ang mga pagpapagaling na ito? Sabi niya, this was to fulfill what is spoken through prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So, beyond Jesus' profound compassion for the sick, there was an even greater and specific reason for the healing works of Jesus. Ano ba talaga yung purpose kung bakit pinagaling ng Panginoong Kristo ang mga bagay na ito, ang mga taong ito? Pumunta ba ang Panginoong Kristo rito sa lupa para lamang magpagaling ng mga physical infirmities o physical healing? So, dito, malinaw na yung pagpagaling ng Panginoong Kristo ay isang preparation. Pinakita niya na the ultimate reason is to fulfill what was spoken in Isaiah chapter 53. So, the visible healing miracles reveal Jesus as the caretaker of our greatest sickness, and He is the solution to our greatest need. Ano po ba yung karamdaman talaga ng mga tao? Ang tunay na karamdaman po natin ay ang kasalanan. We have a sin problem that He desired to solve, has the authority to solve, and can heal any sin and pain that exists in your life. Yung po, yung ultimate sickness natin, yung kasalanan. At yun yung nais pagalingin ng Panginoong Jesucristo. Buksan po natin yung Biblia natin sa Isaiah chapter 53. Sabi rito, kasi yung sinabi lang ni Matthew, yung ilang verse lang. Pero dito, sabi sa Isaiah 53, who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before Him like a tender shoot
and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held him in low esteem. Surely, he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wound, we are healed. Si Jesus ay napahirapan because of our transgression. Ano ba yung transgression? Yung transgression, ito po ay walang bahala po natin sa kinukuman niya. Transgression, ibig sabihin po na hindi natin sinunod yung kagustuhan ng Diyos. Our iniquities, ito po yung ating kasamaan. Ito po yung mga bagay na meron tayo. Ito yung ating sakit. Tayo po ay makasalanan. Pero he was pierced, he was crushed. And by his wound, we are healed. Ibig sabihin po, we are healed of our spiritual sickness. Ito po yung reason kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo. We are healed by his wound. Nagkaroon po tayo ng daan. Nagkaroon po tayo ng kapatawaran dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yes, he did so many miraculous healing. Ngunit, yung pinaka-ultimate healing po natin ay ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay mamatay sa krus para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Sabi nga sa verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Yung totoong kagalingan ay nakamtan natin dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Pangatlong bagay, we should love God by remembering the reason of his work. Siya'y namatay sa krus para ako ay mapagaling sa aking karamdaman. Namatay siya sa krus, yung ano ba yung karamdaman ko? Ang karamdaman ko, yung aking kasalanan. Pero ito, inaalay ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili sa krus upang tayo ay magkaroon ng tunay na kagalingan. Lagi po nating isipin yun. Dumaranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Meron tayong mga iniindang mga sakit. Meron tayong iniindang karamdaman. Ngunit, yung totoong sakit natin, yung kasalanan. Pero tayo ay pinagaling dahil sa kanyang ginawa doon sa krus. Lagi nating isipin na tayo ay mahal ng Diyos. Mayroong mga pagkakataon na yung mga hinihiling natin is not according to His will. Hindi po ba? Hindi dapat yon magpahinto
sa ating pagmamahal sa ating Diyos. Ginawa niya ang lahat para sa atin. Always love God by submitting to His will. Always love God by responding to His authority. Yung kanyang salita ay makapangyarihan. Always love God completely. Kung lagi nating iisipin that God died for me. Hindi ako katanggap-tanggap doon sa langit dahil sa aking kasalanan. Pero I am healed spiritually because of what Christ did on the cross. Tinatanong ko po kayo kanina, yung pinakaayaw nating puntahan, yung hospital. Pero kung tatanungin ko po kayo, gusto natin lahat sa langit pumunta. Doon, wala nang sakit, walang karamdaman. But, naging posible lamang yun dahil ang Panginoong Kristo yung nagbayad ng ating kasalanan. It is impossible for us to go to heaven because we are spiritually dead. Hindi tayo makakarating. Pero ang Diyos yung gumawa ng paraan nung pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. He died on the cross, on the third day, He rose again. At tayo ay merong buhay na pag-asa na tayo ay makakarating sa gusto nating puntahan. Doon sa tahanang na para sa atin, naging posible dahil minahal tayo ng ating Diyos. Love Him completely. Let us pray. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang namatay sa krus para sa amin. Yung tunay na karamdaman po namin, yung kasalanan po namin. Ngunit salamat, ikaw ang nagbayad nito. Naging posible na pwede po pala kaming pumunta dyan sa langit. Dahil si Jesus yung naging daan para sa amin. Kaya Lord, alam po namin sa mundong ito, marami rin pong mga pagsubok, paghihirap na aming nadadama. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy ka naming mahalin by submitting to your will. Patuloy ka naming mahalin by responding to the authority of your word. At patuloy ka naming mahalin. Lagi naming alalahanin ang iyong ginawa sa krus para sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.